September 4 nilagnat at nagkaroon ng bulutong ang 27 anyos na si Ronald Bantigue, isang construction worker sa Bulacan. Makalipas ang 6 na araw, nagreklamo siyang hindi niya nakaya at nagpasugod na sa ospital. Ang sabi daw malala na yung sakit ng pinsan ko. Kaya pero ginamot pa din nila yon. Pero sinabihan sila ready po sila kung ano po ang maging resulta ng pasyente. Makalipas ang ilang araw, gumaling daw si Ronald. Bumalik ang gana sa pagkain at nakakapag-tiktok pa. Pero nag-alala lang daw sila dahil bigla raw napahiyaw sa sakit si Ronald nang injection na ng swerong may gamot. Namagari ng kanyang mga paa matapos daw siyang kuhanan ng dugo. Nung kinuhanan po siya ng dugo sa paa, ng dalawa niyang paa, dun po nag-umpisa yung sakit ng dalawang paa niya na sinisigaw niya na sobrang sakit. Tumagal pa ng ilang araw sa ospital si Ronald. Pero noong September 22, bigla siyang binawian ng buhay. Some patients would complain of medyo mahapdi po yung gamot. Sadly, hindi po siguro nahabol yung pagkalat ng infection. Ang cause of death ni Ronald ay central nervous system o CNS infection, secondary to varicella virus o bulutong. Ayon sa nakausap nating doktor, kadalasang tamaan ng bulutong ang mga mahina ang immune system at ang mga taong hindi bakunado kontra rito. Hindi po nagka-chickenpox yung isang pasyente nung bata pa sila, tapos nagkaroon sila nung matanda na sila. Most cases in adults po, mas full-blown po, mas kalat yung rash, mas malala po yung prodrome or yung lagnat, paghina, even ubosipon, sore throat, mas malala po yung mga ganong sintomas po nila. May 72 hours daw na golden period para gamutin agad ang taong may bulutong dahil maaari raw talagang lumala ang kondisyon ng tatamaan ito. Kahit simpleng varicella or chickenpox lang, pwede pong maging full-blown po siya, sobrang kumalat at maapektuhan po yung ibang organ systems in the body. Pwede rin po magkaroon ng problem with the kidneys, the liver or hepatitis, and even the heart po. So kaya po siguro nagkaroon ng encephalitis, probably the patient causing the CNS infection. Hindi pa rin daw makapaniwala si sinapit ni Ronald na mamamatay siya ng dahil sa bulutong. Kaya nais nilang isailalim sa autopsy ang kanyang bangkay para mabigyan pa sila ng linaw sa nangyari. Yun nga lang kapos sila sa pinansyal, lalo't inutang pa nila ang pambayad sa punerarya at transportasyon para maiuwi sa kanyang pamilya sa Masbate ang labi ni Ronald. Baon po sila sa utang kasi wala naman po hanap buhay yung asawa niya. Kaya humihingi po kami sa mga bubuting puso na tulungan kami sa mga bayarin. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang muka ng balita. Gamit lang ang stainless steel at 3D printer, nakalikha ang balikbayang engineer na si Delphine Cuevas Jr. ng Palay Cedar na swak at affordable pa. 2018 sinimula ni Delphine ang kanyang konsepto at ang naging inspirasyon niya sa Palatak Palay Cedar ang nanay niyang mahilig magsaka. She has a cornfield and kung nagbabakasyon ako dito ay, it's only like 2 weeks, 3 weeks. So hindi ko nakikita yung bukid. Nung pag-uwi ko dito, yung inalagaan ko siya, yung corn, yung aking cedar na yun, wala na palang corn, puro palay na. No. Gusto niya raw mapadali ang trabaho ng ating mga magsasaka, kaya sa halagang 50,400 pesos, nagawa niya ang improved Palatak Palay Cedar. 17 kilos lang ang bigat ng aparato, kaya madaling hatak-hatakin. Nasa 40 kilos ng binhi rin ang nailalagay rito kada session, kaya hindi raw aksaya. Nag-uubos tayo ng binhi, napakarami. So sana maraming makagamit pa ng ibang binhi, kaya lang sinasabog na nila doon. Isipin mo, 50 kilos, gagamit sila ng 120 kilos, 160 kilos. Sa kasalukuyan, nakagawa na ng 65 units ng Palatak Palay Cedar sina Delphine. Ang 8 ay personal nilang ginagamit at pinapahiram sa mga kakilala. Habang ang 20 nito, binili na raw ng kanilang local government unit sa Calapan, Oriental Mindoro na ipinamahagi sa local farmers. Suportado rin daw ito ng Department of Science and Technology Mimaropa dahil sa potensyal nito. Unang-una, pag tinignan natin kasi yung equipment o yung technology na ginawa ni Engineer Cuevas,
yung bang paggamit mo ng fossil fuel sa farming, talagang drastically may eliminate yon. Kasi nga, zero carbon emissions siya. Kumbaga, pwedeng animal driven, o animal, oo, o kaya manual, tao ang maghihila. So, Tulad ni Delphine, huwag natin sayangin ang ating kaalaman upang makagawa ng pagbabagong makatutulong sa ating kapwa. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Sa harap ng convenience store dito sa Puresa sa Maynila, nakilala ko ang 62 years old na si Tatay Edric. Sa tabi niya, ang patong-patong na styro na may lamang hamburger na ibinibenta niya ng 30 pesos kada isa. Araw-araw, ganito na raw ang hinatupag niya matapos niya umuwi ng bansa mula sa pagtatrabaho abroad. 12 taon siya naging construction worker sa Saudi Arabia at sa panahon daw na iyon, ang tanging nais niya ay umuwi at makita ang kanyang pamilya. Pag ikaw pumunta ng Saudi, pakiramdam mo, iniwanan ka ng mundo. Malungkot doon, kaya nga umuwi na lang ako. Kunti nga lang kita, masaya naman. Malayo man ang kinikita sa pagiging OFW noon, proud naman si Tatay sa pagbebenta ng hamburger dahil kasi dito, napapaaral niya ang kanyang 2 anak na nasa kolehiyo. Lumakas pa raw kahit paano ang kanyang benta dahil nakakaubos na siya ng 70 piraso ng hamburger kada araw. Swak na budget meal din kasi ito para sa mga estudyante. Malaking bagay na po yun kasi very affordable naman po yung burger niya, 30 pesos. Kasi unlike po sa iba na ang mahal po ng presyo ng burger. Ang mga pati na ginagamit ni Tatay Edric, siya at ang kanyang asawa ang gumagawa. At para sa pamilya, umulan o umaraw, patuloy raw siya magtitinda para may tawid ang kanilang pangangailangan. Huwag kayong susuko. Magsaga kayo, magkasusuko. Pagka sumuko kayo, ikaw ang talo. Tsaga-tsaga lang yan, magtinda ka ng burger. Kuha ka sarili mong idea para umusad kahit paano. Sabi nga ng iba, money can't buy you happiness. Gaya kay Tatay Edric na ang tunay daw sa kanyang nagpapasaya ay makapiling ang kanyang pamilya. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita.